Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. So kapag nakikita niyo po kami rito, ibig sabihin it is the first Sunday of the month. Amen. So panibagong Sunday na naman po ng saang buong buwan ng Oktubre. Oktubre na po tayo. Okay, sabi nga po doon sa palagi ko naririnig, life is not a series of chances, it is a series of choices. Alam ko po, pagkabukas pa lang natin kanina ng ating mga mata, meron na tayong choice, meron na tayong option. Mag-attend ko, mag-obra na akong. Dakal ko pipyan. So meron tayong dapat pagpilian. Na magpagbukas pa lang ng umaga, kailangan na tayong pumili. Nawa po sa oras na ito, gayahin natin yung mga nagdaang mga tao sa Biblia. Pinili nila na purihin ang Diyos sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kahit na sila ay nasa bingit ng kamatayan, sila ay nasa gutom, sila po ay nasasaktan, pinili po nila na papurihan ng ating Diyos. Amen? Sabi nga po ng ating aawitin, pawisan man ako, okay lang, mapurihan lang kita. Pigilan man ako ng aking katabi dahil sintunado ako, hindi ako papipigil dahil pupurihin kita. Amen? Piliin po natin sa oras na ito to give our best praise and offering of worship unto the Lord for He deserves it. Amen? Sabihin mo po sa sarili nyo, I will bless the Lord today. Sige po, sikan nyo. I will bless the Lord today. Hindi bukas, ngayon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ibigay natin ang ating the best na papuri para sa ating Diyos. Hallelujah! Amen!
sabihin natin, kagalakan mo, O Diyos, ay aking kalakasan. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umabang. Kahit na may problema, sabihin mo, ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magmumura
Wala kang katulad. Tunay kang tapat. Panginoon, ano pang masasabi namin, O Diyos? You're amazing. And you are beyond our imagination, Jesus. Ang lahat ay nasa iyo na, Panginoon. That's why in this world, wala po kaming ibang kailangan kundi kayo, Panginoon. Yes, Lord, wala nang iba. Because in you, there is life. There is truth. You are the only way, O God. We need you more in our lives, Jesus. Sinasabi po ng Matthew, napili ni Maria ang pinakamaganda. Amen. Ang makinig sa paanan ng ating Diyos. Manatili sa kalinga, sa kandungan ng ating Panginoon at makinig ng kanyang sinasabi. Makinig ng kanyang mga salita. And the same thing po sa atin. We desire more from the Lord. Amen. His Word. Hallelujah. Sa kanyang salita, nandyan po ang buhay na inaasam natin mula sa Kanya. Thank you, Jesus. We need more of you. We want more of you, Jesus. More than anything, higit pa sa aming nakikita sa mundong ito, wala kang katulad, O Diyos. Here are your children, Jesus. Here are your children, Lord, longing to worship you, to give you the highest praise, to give you the glory. Come on, church. Hallelujah. We desire more of you, O God.
the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. More than anything. Hallelujah. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Come on, church. We give you the highest praise. We give you the highest. Hallelujah. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Hallelujah. We give you the highest praise. 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 We give you the highest praise, Lord. Jesus. More of you, Lord. More than yesterday, I need you more. Hallelujah. more than words can say, I need you more Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your grace forever.
Hallelujah. Jesus, Oh, Jesus, we need you, Jesus. we need you, We Lord. give you the highest praise. We give Hallelujah. you the highest praise. We need more of We you, give you the all highest of you, praise, Lord. Jesus. Hallelujah. Oh, Hallelujah. more than everything, more than the air I breathe, Hallelujah. than ever before, Lord. We need you. Jesus. Oh, We praise want you. more of you. We need more of you, Jesus. We praise you, Jesus. Come on, You're church. worthy. Hallelujah. Jesus, Jesus. You are worthy, O God. We need more of you. We want more of you, We Jesus. give you the highest praise. Jesus. Oh, we give you the highest Hallelujah. praise. Jesus. Oh, Jesus. Kapatid, kung pumunta ka ngayon sa lugar na ito, if you came this morning thirsty, Jesus. kung ikaw ay nauuhaw, si Kristo ang papawi ng iyong kauhawan. Yes. Hallelujah. If you are hungry, Jesus. Christ is the bread of life. Amen. He will fill you. Yes, Jesus. Yes. And if you're lacking, Jesus is the answer. Kung may kakulangan, si Kristo ang katugunan. Yes, Lord. And He will satisfy you. Yes. If you're looking and searching for something, matagal mo nang hinahanap ito, pero hindi mo matagpuan. Ngayong umagang ito, buksan mo ang iyong puso at ang iyong kaisipan. Dinggin ang tinig ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At anumang katanungan, anumang hinahanap mo sa iyong buhay, ngayong umagang ito ay matatagpuan mo kay Kristo. He is everything that you need in life. Siya ang iyong kailangan sa iyong buhay. Siya ang katugunan sa anumang pangangailangan at katanungan na meron ka. If you're looking and finding for healing, Jesus is your healing this morning. Receive it and claim it with faith and understanding that Christ is your everything. Sa ganun, hindi ka na mangangailangan. Ikaw ay magiging tulad ng puno na nakatanim sa may batisan. Mamumunga ka kahit hindi sa kapanahunan. And praise Him. Praise your Creator. Praise your Savior. Praise your Healer. Praise your Provider this morning. He is your everything. Wala ka nang kakailanganin kay Kristo. Siya ang lahat-lahat. Siya ang lahat-lahat. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord God, for being the answer for everything that we needed, for everything that we asked for. You are. You are. And you will stay the same, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Yes, Lord. We glorify you. Yes, Hallelujah. You deserve the highest praises and adoration, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We praise you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace for us, sing out your grace forever. Jesus, Jesus, I need you every moment.
Praise God. So, may announcement po tayo. Yung October 19 po, mga young people, mayroon po tayo, sama ko na yung sarili ko, Youth Hangout, Picnic and Jamming. Gaganapin ito sa Bicentennial Park, Clark. Pero mag-meet muna kayo dito. Ang rendezvous ninyo o meeting place ninyo ay dito, YBS. 2 p.m. No, dito kayo magkikita kasi may service kayo na papunta doon. Pero yung fellowship ninyo ay sa Bicentennial Park. Okay? So, invite kayo ng iba pa rin kabataan na gustong makisali, mag-enjoy sa presence ni Lord at sa presensya ng ibang kabataan na may takot sa Kanya. Amen. So, nasa dako po tayo ng pagbibigay. So, nasa 4th quarter na po tayo. At nung 3rd quarter, ang pinag-usapan po natin at pinag-aralan ay yung patungkol sa Panginoon. Ipinakilala sa atin kung sino si Jesus. At naniniwala ako na nakilala na natin siya at patuloy na nakikilala sa ating buhay. At habang nakikilala po natin siya, lalo nating na-enjoy ang ating relationship sa Kanya. Nagiging intimate tayo sa Kanya. And you know what? Ang bunga ng intimacy o ang bunga ng isang malapit na ugnayan sa Panginoon, ang isa sa mga bunga, ang isa sa mga bunga na tayo nagiging malapit sa Diyos ay masaya ka kung nagbibigay at gustong-gusto mong magbigay. One of the fruits or one of the results of intimacy is you love to give and you have a cheerful heart kapag ikaw ay nagbibigay. Amen? Ang isa sa mga resulta, uulitin ko po, o ang bunga na ikaw ay nagiging intimate sa Panginoon ay masaya ka kung nagbibigay at gustong-gusto mong magbigay. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos ngayong umaga. Tunay nga, Panginoon, lahat ay ipinagkalob na po ninyo sa amin. Ikaw po ang higit namin kailangan, gaya po ng aming inawit. Sapagkat kayo po, O Diyos, ang pinakadakilang regalo na ibinagay ng Ama sa amin. At kung ikaw ay nasa amin na, Panginoon, wala na po kaming kakailanganin pa. Kaya kami magbibigay, O Diyos, sa umagang ito. Ito'y bunga o resulta, Panginoon, ng natanggap po namin pag-ibig sa inyo. Resulta o bunga ng pagmamahal na nararanasan po namin sa aming mga buhay. At naniniwala po kami, Panginoon, we cannot outgive you, Lord God. We cannot outbless you. Indeed, Lord God, higit ka pa sa sapat, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya salamat, O Diyos, sa larangang ito ng pagbibigay na kung saan, Panginoon, nag-i-excel po kami sa ibang mga bahagi ng paglilingkod, ng ibang bahagi ng ministeryo. Pero sabi po ni Pablo, mag-excel din naman kayo sa larangan ng pagkakaloob. At magagawa namin ito kung kami, Panginoon, ay patuloy na kumikilala sa inyo at nararanasan ng iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, ngayong umaga, purihin ka at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Na papel. So, ibig sabihin po, ang mga katabi natin, yung nasa likod, nasa harap, ay dati na po natin kasama dito. Purihin po ang Diyos, nandiyan pa rin sila. Amen? Amen. So, tayo po lahat ay tumayo at magbatian po tayo. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. I-welcome natin po sila ng may ngiti sa ating mga labi. Hallelujah. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, magpapiling ka lang.
Diyos. Hallelujah. Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Tagumpay. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Excited po ba kayo sa ating bagong tema ngayong umagang ito? Amen. So lahat po tayo ay excited and I believe sa mga nakaraang tema, yung enjoying intimacy with God natin, yung 2024 team, sa mga nakaraang quarters natin, yung first quarter, who is like unto thee, O Lord, napag-aralan natin kung sino ang Diyos, ang katangian ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos. Tatandaan niyo po yon? Ano po yung mga kalikasan ng Diyos? Katangian niya? Character. Righteous, faithful, generous. Inawit lang natin kanina, Gracious, loving. Okay, so lahat ng mabubuting katangian ay nasa Diyos. Tapos second quarter, separated unto God. Nalaman po natin, if we really attach ourselves to God, we are detached from the world. Yung world system. Hindi tayo nakabase at hindi natin sinusunod ang sistema ng mundo, kundi tayo ay nasa sistema ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos o mundo ng Diyos. Then last quarter, fresh pa sugrado sa ating mga kaisipan, who Jesus is, knowing Jesus in an experiential way. At alam ko na maraming kapahayagan ang ating natanggap, kung sino ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Amen po? Amen. And for this fourth quarter, last quarter of the year, okay, ang ating pong tema ay proof of intimacy, hearing from God. Okay? So yung proof, pwede rin sabihin nating result of intimacy or fruit, bunga of intimacy or evidence of intimacy. Okay? Ginamit ko lamang po ay proof. Okay? So, ang isang pureba o ebidensya, katunayan, na tayo ay mayroong kaugnayan o malapit na kaugnayan sa Diyos, naririnig natin ang kanyang boses. Hearing from God. Nakakatanggap tayo ng mensahe, ng salita, ng kapahayagan mula sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin ng hearing from God. We receive word from the Lord. We receive words from the Lord. Okay? So isa po sa pinakadakilang benepisyo ng ating kaligtasan o pagiging born-again Christian is this, hearing from God. Isa sa mga benepisyo. Okay? Kaya ko po inalis yung proof o the proof or hindi ko sinama yung the kasi isa lamang pong katunayan. Yung hearing from God. Kanina nabanggit po ni Sir Francis, isa pang katunayan ay yung nagkakaloob tayo sa larangan ng pagbibigay. Okay? So ang hearing from God o yung naririnig natin ang tinig ng Diyos o boses ng Diyos, yan po ay isa sa mga katunayan na tayo ay mayroong kaugnayan o malapit na kaugnayan sa Diyos. Okay? So as I have said, ito po ay benepisyo sa ating kaligtasan. We hear from God. Okay? And it is a privilege we can enjoy every day. Diba? Isang pribilehiyo na maranasan natin araw-araw na mapakinggan o marinig ang tinig ng Diyos. Nang inawit natin kanina, we need you, Lord. Every moment of our lives, we need you, Lord. Every moment talaga. Sa lahat ng bahagi ng buhay natin, hindi lang tuwing nandito tayo sa church, kundi sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating pag-aaral, sa lahat ng larangan, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan talaga natin ang ating Panginoon. Huwag natin siyang ihiwalay tuwing tayo nagtatrabaho. Huwag natin siyang ihiwalay tuwing tayo nag-aaral. Sa bawat bahagi, sa bawat oras ng buhay natin, kailangan natin ng Diyos. At kailangan nating marinig ang kanyang tinig. Amen po? Okay.
So it is not only a privilege, but we have the ability. No? Yung pong privilege, hindi lamang po sa mga pastor at mga leaders. Kung minsan naiisip natin, ay sa mga pastor lang yata nangungusap ang Diyos kasi sila yung naghahayag ng Word of God. Hindi po, lahat tayo, each one of us, ay meron po tayong privilege na marinig ang tinig ng Diyos. Lahat tayo, bawat isa sa atin, meron tayong pribilehiyo na marinig ang tinig ng Diyos because we are born again in the Spirit. Tayo po ay na-born again na. At ang banal na Espiritu, ang kumakausap dun sa ating Espiritu. Araw-araw, oras-oras, kinakausap niya tayo. So yun po ay isang malaking pribilehiyo. Okay? And we all have the ability. Meron po lahat tayong abilidad para mapakinggan siya o abilidad na marinig natin ang kanyang tinig. Di ba sabi niya, my sheep hear my voice. No? Pinapakinggan, naririnig ng mga tupa ang aking tinig. So may kakayahan tayo. Huwag mo sabihin nga, hindi ko naririnig ang Diyos eh. Huh? Actually, kanina pa lang po sa ating pag-awit ng mga papuring awit sa Panginoon, I believe meron na pong pangungusap ang Diyos sa puso natin. Diba? Minsan hindi lang tayo aware. Pero habang tayo ay nagpupuri sa Diyos, praise and worship is a good environment para po tayo para marinig natin ang tinig ng Diyos. No? Prayer is a good environment para marinig natin ang tinig ng Diyos. No? Meditation is a good environment para marinig natin ang tinig ng Diyos. Kaninang praise and worship, I believe, no? God has impressed in your heart, no, messages, no, from Him. Na nilalagay niya sa puso natin, sa kaisipan natin, ang kanyang salita. Nararamdaman natin, mayroon siyang pangungusap sa puso natin. And even now, as I am preaching the word, I believe God is telling you, God is speaking to your heart. No? Ang Diyos ay nangungusap sa puso. Habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa puso ng bawat isa sa atin. Okay? So, God is always speaking to us. Jesus, kung mapapansin po ninyo, ang ating Panginoong Jesus, lagi po siyang pumupunta sa solitary place, no? Sa mountain, sa bundok. Bakit po? To pray and to hear from God. Para marinig niya yung instruction ng Diyos, yung tinig ng Diyos, yung pangungusap ng Diyos. No? He is in a solitary place to hear from God. Kaya nga sinasabi po niya sa John, di ba? Ang lahat ng aking ginagawa ay nakita ko mula sa Ama. Ibig sabihin, hindi niya gagawin ang isang bagay kung hindi niya nakita sa Ama. At hindi niya ituturo ang isang bagay kung hindi niya narinig sa Ama. Everything I say, I hear from God, from the Father, sabi po ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng nakikita kong ginagawa ng Ama, ang siyang ginagawa ko, at lahat ng naririnig ko sa Kanya, ang siyang aking sinasabi. Ang siyang aking tinuturo, sabi po ng ating Panginoon. So, hearing from God is the key to everything we do. Okay? Hearing from God is the key to everything we do. Naniniwala po ba kayo dito? Amen. Lahat po ng bahagi, sabi ko, lahat ng bahagi ng buhay natin, kailangan marinig natin ang pangungusap ng Diyos sa anumang ginagawa natin. No? Katulad ng ating Panginoong Yesus, lahat ng ginagawa niya, naririnig niya sa Ama. Lahat ng tinuturo niya, sinasabi niya, naririnig niya sa Ama. No? Kaya nga po, laging nasa tamang direksyon, ganun na lamang ang kapangyarihan, no? na lumalabas sa ating Panginoon dahil sa pakikinig niya sa Ama. Okay? Hearing from God, no? O yung naririnig natin ang boses ng Diyos, napapakinggan natin siya, is equal to, ibig sabihin, other words for hearing from God is divine inspiration. Ano po yung divine inspiration? Parang yung mga authors ng Biblia, di ba? They were inspired by God to write. No? Kung ano man ang pinapasabi ng Diyos, they were inspired to write the books, every book of the Bible. That is divine inspiration. Or revelation knowledge. No? Other term for hearing from God, revelation knowledge.
nagkakaroon ng Diyos o nagbibigay ang Diyos, nagpapahayag ang Diyos sa puso natin. No, yung mga katotohanan, kung sino ang Diyos, mga katotohanan, no? Kung sino si Jesus, kung sino ang banal na Espiritu, mga katotohanan sa salita ng Diyos, no? Truths, biblical truths of the Bible ay ipinapahayag ng Diyos sa ating mga puso. Yan po ay revelation knowledge. And I believe lahat po tayo ay nakatanggap na ng revelation knowledge. Di ba? Si Peter, inihayag ng Diyos sa kanya yon nung sabihin niya na, "You are the Christ, the Son of the living God." Di ba tinanong ng ating Panginoon, para sa iyo, sino ako? Sumagot si Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So kapahayagan po yun ng Diyos sa kanya. Walang nagturong iba sa kanya yun. Walang ibang nagturo sa kanya, kundi ipinahayag yun ng banal na Espiritu sa kanya. And even Paul, si Paul, siya lamang po ang nakatanggap ng kapahayagan ng biyaya ng Diyos. No? The gospel of grace. No? Sa lahat ng mga disipulo, si Paul ang nagkaroon, no, ng vision, ang nagkaroon ng kapahayagan, ng inspiration, no, to write. 'Di ba? Ang dami niyang nasulat na mga libro sa Biblia because of the revelation of God, because of the revelation of the grace of God. No? Kaya nga yung gospel of grace, no, about our Lord Jesus Christ, no, yun po ay naipasa from generation to generation. At tayo po ngayon sa henerasyon natin, napapakinggan pa rin natin ang biyaya ng Diyos, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, at marami po sa atin ang nagbalik loob sa Kanya. Kaya in fact, kaya po tayo naririto kasi nagbalik loob tayo sa Kanya. Diba? Lahat ng tao gusto ng Diyos ay magbalik loob sa Kanya. Kaya nga po sa Revelation chapter 3, verse 20, ang sabi po niya, "Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin," okay, "kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain." O di ba? What a great scene of a relationship. Magsasalo kami sa pagkain. No? Mananahan ako sa Kanya at magsasalo kami. Sino man ang makarinig sa akin. Kaya lahat po tayo, once in our life, ay narinig natin ang tinig ng Diyos. Kaya pinapasok natin siya sa buhay natin. Di po ba? Pinaniwalaan, nanampalataya tayo sa Kanya, at ngayon patuloy natin siyang kinikilala. Kasi ang kaugnayan natin sa Diyos, that is eternal life. No? Ang kaugnayan ay walang hanggan. Ang binigay na kaugnayan sa atin ng Diyos, ito ay walang hanggan. Patuloy natin siyang kinikilala sa buhay natin. And all of us, I believe, no, lahat po tayo gusto natin marinig ang tinig ng Diyos. Tama? Tama ba? Sino ang gusto makarinig ng tinig ng Diyos? Lahat tayo. Okay? Deep in our hearts, no, there is a desire to commune with God. Okay? Kung pwede nga lang, no, na kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, sumagot na lang siya by text or by chat. No? Kasi we want answers, no, from Him. No? Sa mga desisyon na ginagawa natin, we need confirmations. Diba? Gusto natin ma-confirm muna sa Diyos bago tayo mag-decide. At marami tayong mga tanong na gusto nating masagot. Okay? We want to answer all the whys, lahat ng bakit sa buhay natin. Lord, bakit nangyari ito sa akin? Lord, sa lahat, ang dami namang tao, bakit sa akin pa? Mabait naman ako. Sumusunod naman ako sa iyo, Kristiyano naman ako. Lord, bakit ito nangyari sa buhay ko? Okay? So yun po yung mga tanong na tinatanong natin sa buhay. But I believe, lahat po ng katanungan, lahat po ng whys, no, yung bakit sa buhay natin. Alam niyo po ba, kung tayo ay mayroong kapahayagan, malalim na kapahayagan sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, lahat pong yun may kasagutan. Kaya lang po tayo nagtatanong ngayon,
I believe, no, ito po yung dahilan, kasi hindi pa ganoon kalalim yung pangunawa natin sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya maraming panahon pa rin, no, maraming instance na natatakot tayo, nag-aalala tayo, di ba, hindi tayo mapakali, no? Because we don't have that deeper understanding of the love and grace of God. Pero I believe, naroroon na po tayo. No? Lumilinaw na, ine-enlighten na ng banal na Espiritu sa ating puso at kaisipan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. No? In fact, He is always telling us, I love you, I care for you, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan, ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. I will never let the righteous forsaken. Diba? Yun po yung mga salita na naririnig natin. No? At kapag yun po ang patuloy natin naririnig, ang mga bagay na nangyayari dito sa mundo o sa buhay po natin ay nagiging, mahina na. Isang nag-fade na. Hindi na natin naririnig, kundi ang naririnig natin ay ang tinig ng Diyos. Okay? So, hindi lamang po to answer all our whys, but we want to hear from God to get direction. Direction. No? Ayan po, why do we need to hear from God? Bakit kailangan po nating marinig ang tinig ng Diyos? Bakit kailangan siyang mangusap sa atin? For direction. Kasi, in the world that is full of temptations, distractions, no? And sabihin nating deceptions, no? Mundo. Kailangan po talaga natin ng direksyon para hindi po tayo maligaw. Diba? Para hindi tayo malihis ng landas. We need to have direction from the Lord and His Word. No? They are light unto our path. No? They are lamp unto our feet and light to our path. Ang kanyang mga salita. For wisdom. Sabi ko nga kanina, we need confirmation sa bawat desisyon na ating ginagawa sa buhay. But if we have the wisdom of God, tiyak na tama yung magiging desisyon mo. No? If we have guidance from the Word of God, tiyak na tama ang magiging desisyon mo. We need instruction from the Lord. No? Kailangan natin, di ba? I will instruct you, sabi ng Panginoon, I will instruct you in the way you should go. No, i-instruct ko sa iyo, ituturo ko sa iyo kung saan daan ka lalakad, kung saan ka pupunta. We need instruction from the Lord. We need guidance. No? Yung inawit natin kanina, Christ is before us. That is guidance. We are following Him. No? He is behind us. But He is not only before and behind us. He is within us. Diba? Hindi lang siya nasa harap natin or nasa likod natin. We have Him in our lives. We have Him in our heart. Nandito si Kristo sa buhay natin at lagi siyang nangungusap sa atin. Amen? We need protection. No? For warning. May mga ngaral po niyan sa mga susunod na mga linggo. Protection, warning. No? For fellowship. Ito yung pinakamahalaga. We need to hear from God. We want to hear from God for fellowship. Because the very essence of a relationship is communication. Di ba? Yung pinakamahalagang sangkap ng komunikasyon ay ng isang relasyon o kaugnayan is communication or fellowship. Di ba? Sino po yung may best friend dito? Best friend. Marami? Sinong best friend mo, my love? Ay, best friend daw niya ako. O as best friend niya, imagine niyo kung hindi kami nag-uusap. Matatawag bang best friend yun? Matatawag bang intimate relationship yun? O bilang mag-asawa na lang, hindi kayo nag-uusap. O anong mangyayari sa kaugnayan nyo? Pero dahil mag-best friend kayo, may kaugnayan kayo, tingin lang sa mata, alam mo na. Diba?
hindi ka pa man nagsasalita, tingin lang sa mata or gesture lang no, ng katawan niya, alam mo na kung anong ibig niyang sabihin. Okay, that is relationship. And God wants us to experience that kind of relationship with Him. Gusto niya na maranasan natin yung ganong relasyon. Kaya malaman natin kung ano ang puso ng Diyos, yung mga pamamaraan ng Diyos, no? Kung ano yung mga gusto ng Diyos o kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So God is always speaking to us and He desires conversation with us. Gusto niya nakikipag-converse, nakikipag-usap sa atin. Okay? Sometimes, no, actually naririnig, sabi ko nga kanina, lagi nating naririnig ang tinig ng Diyos eh. Pero kung minsan, hindi lamang tayo aware. Minsan meron nang sinasabi ang Diyos, no? And you can confirm it in your heart. Meron nang sinasabi ang Diyos, kino-confirm niya yung desisyon na gagawin mo. No? Sa puso mo, in your thoughts, no? An answer to your question or solution to a problem. Diba? Naranasan po ba ninyo yun na bigla na lang may sisiksik sa isip mo, bigla na lang may ilalagay ang Diyos sa kaisipan mo, solusyon sa problema, o sagot sa mga tanong mo, o confirmation, affirmation sa mga decisions mo? Naranasan na po ba ninyo yon? Ako lagi ko pong nararanasan yon. No? Because the Holy Spirit may speak to us in the realm of thought. No? Of course, kapag sinabi natin the real of thought, kailangan in accordance with the Word of God yan. Hindi pwedeng salungat, no, sa salita ng Diyos. Pag sinabi natin in the realm of thought, yun nga, yung biglang may papasok sa iyong kaisipan. Minsan, pag nagpe-praise and worship ka, bigla na lang may papasok sa iyong kaisipan. No? Kaya nga, ay sinabi ng Diyos sa akin, ikaw yung magiging asawa ko. Ay sinabi pa ng Diyos sa iyo yan? O ba't sa akin hindi? Wala pong contradiction sa mga sinasabi ng Diyos. Oh, sinabi ng Diyos sa akin, papahiramin mo daw ako ng pera. Ay sinabi pa ng Diyos sa iyo yan? Ba't sa akin hindi? So when God tells you something, no, kapag sinabi ng Diyos, mangyayari yun. At hindi po niya i-contradict yung sinasabi niya. No? Kaya nga, yun ang lagi ko sinasabi, we need to hear from the Lord. Nang sa ganun, meron tayong guidance sa kung ano ang gagawin natin. Imagine kung dito sa church o dito sa YBS, wala pong guidance ang Diyos. Paano po kaya mabibuild ang lahat ng ito? No? God impressed to me. No? O kaya papaisip niya sa akin kung sino yung kailangan kong tawagan o kung ano ang dapat gawin para mabuo ito, para magawa ito. Huh? That's the product of hearing from the Lord. Nag-guide tayo sa kung ano yung ating gagawin. And I really thank God dahil nangungusap siya, no, sa bawat puso natin. Kaya alam po natin kung ano ang dapat nating gagawin, kung ano ang tamang desisyon na gagawin. Okay? So when He speaks, no, there is a sense of peace. Siguro tatanong nyo, paano mo ko malalaman, sister, kung yung naisip ko ay galing sa Diyos o sarili ko lang kaisipan? Ito po yun. There is a sense of peace. Payapa ka. Mayroon kang nararamdaman na kapayapaan. And that also accompanies joy in your heart. Pero kung hindi, walang kapayapaan at kagalakan nararamdaman mo, maaaring yon ay sarili mo lang kaisipan. When the thought or thinking is carnal, no? Lalo kapag carnal, salungat, hindi ayon sa salita ng Diyos, tiyak wala kang kapayapaan. Okay? How we can distinguish if it is the thought of God o yun ang pinaisip ng Diyos sa atin? Peace in your heart. Okay? The peace that transcends all understanding. Hindi may palawanag, pero meron kang kapayapaan. No? Even in the midst of, sabihin nating risk or challenges, no? Yung mga mahirap na desisyon, pero dahil nangusap ang Diyos sa'yo, and faith will be stirred up. Di ba? Pag nangungusap ang Diyos sa'yo, yung faith mo nag-rise up, nag-i-stirred up.
na-stir up. No? Kaya yung faith na yon ang siyang maglilid sa'yo kung ano ang gagawin mo, even if you think that it is very risky. Kahit na sa isip mo ay mahirap, pero dahil nangusap ang Diyos sa'yo at payapa ka dun sa sinabi niya, meron kang kagalakan dun sa sinabi niya, gagawin at gagawin mo. You will move to act. No? Gagawa ka, gagawin mo kahit mahirap. Yun po ang pangungusap ng Diyos. Okay? So one word from the Lord could make a great impact in your life. No? Isang salita lang ng Diyos ay na kapahayagan ng Diyos sa puso mo, malaki ang impact nyon sa buhay mo. Kaya nasain po natin na laging magpahayag ang Diyos sa atin. Nasain natin na lagi nating marinig ang tinig ng Diyos. Okay? So faith comes by hearing and hearing the Word of God. So sa salita ng Diyos, dumarating ang pananampalataya. And as we constantly hear our Father, kapag patuloy po nating napapakinggan ang tinig niya, nare-recognize na natin. Di ba? Di ba kapag naririnig mo lagi ang isang tao, kapag nagsalita siya kahit hindi mo nakikita, in the midst of the crowd, alam mo kung sino siya. Kasi lagi mo naririnig yung boses niya eh. Ako, yung boses ng mga anak ko, alam ko. Boses ni Pastor, alam ko. Eh kasi lagi mo naririnig. Diba? Kapag lagi mo naririnig, nare-recognize mo. No? Parang yung, may nabasa po ako yung isang bata, no, na naiwan siya doon sa apartment nila, nasa 4th floor, no, nag-grocery ang kanyang mga magulang, nasunog yung apartment. So, nung nasusunog ang apartment, nandun siya sa balcony. Kahit na nung sabihin ng mga firemen na lumundag ka, kasi meron namang sasalo sa kanya sa ilalim. Ano tawag doon? Safety tarp ba yun? Yung sasalo sa kanya sa ilalim. Sinasabi ng mga firemen, lumundag ka. No? Kahit na tinatawag na yung pangalan niya, lumundag ka. Hindi lumulundag ang bata. Pero in the midst of the crowd, meron nagsabi, tinawag niya yung pangalan niya, lundag ka. At bigla po siyang lumundag. Sabi ng mga firemen, bakit? Kanina pa kami naririto. Sinasabi namin sa kanya na lumundag siya. Pero ayaw niya. Pero bakit sa'yo lumundag siya? Kasi sabi po ng tao, kasi ako ang kanyang ama. Ako ang kanyang ama. At nare-recognize ng anak kung ano ang boses ng kanyang ama. Diba? Same thing with our Father. Kapag lagi nangungusap ang Diyos sa atin, eventually mare-recognize natin ang kanyang tinig. No? Sa una siguro, nung bago pa lang tayong Kristiyano, hindi pa natin recognize ang boses ng Diyos. Lagi nating iniisip, siguro boses ko lang yun. Siguro boses ng kaaway yun. Hindi natin nare-recognize ang boses ng Diyos. Pero, habang lumalalim tayo, dahil patuloy na naririnig natin ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos, nare-recognize na natin ngayon, Diyos ang nagsabi nito. Diyos ang nangusap sa akin ito. No? We can recognize. I speak from my experience. No? We can recognize the voice of God. Okay? So, it is very important, no? Ayan, next slide. Sige po. Sabi niya, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Ito yung daan, dito ka lumakad. When you turn to the right or when you turn to the left. Ayan, meron po tayong guide. Meron tayong ginagabayan tayo ng Diyos, no? At sa pamamagitan ng pangungusap niya sa buhay natin, nalalaman natin kung saan daan tayo lalakad. Okay, next slide. Sabi po niya, God has spoken in the Old Testament times. Ito po, no? Sa Old Testament, may iba't ibang pangungusap ang Diyos. No? Through the prophets, diba? Sa pamamagitan ng mga propeta. Nangungusap ang Diyos sa bansang Israel o sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng mga propeta. Or through angels. Or through the angel of the Lord. Yung tinatawag nating theophany of our Lord Jesus Christ. Di ba? Nababasa po ba natin yon? Magpapadala ang Diyos ng mga anghel para sabihin kay
Gideon, sabihin kay ganito, no? Ang pinapasabi ng Diyos, through dreams and visions. Diba? Sina Isaiah, Ezekiel, through dreams and visions, nangungusap ang Diyos sa kanila. And even, God rebuked Balaam through a donkey. Nabasa na po ba ninyo yon sa Numbers 22? No? Dahil si Balaam, gusto niyang sundin ang pinapagawa sa kanya ni Balak na sumpain ang Israel. No? Sumpahin mo ang Israel, bibigyan kita ng mga ginto, ng mga, di ba? At I believe, no, yung heart po ni Balaam ay nasilaw dun sa mga ginto o sa mga kayamanan na pinangako ni Balak. Kasi alam naman niyang hindi ayaw ng Diyos na ipasumpa ang Israel. Pero pumunta pa rin siya kay Balak at nag-offer pa rin ng mga kung ano-ano para marinig niya ang tinig ng Diyos kung ano ang ipapasabi. No? Pero the reality, yung heart ni Balaam ay mayroon siyang interest dun sa binibigay ni Balak. So, nirebuke siya ni Lord. Nagsalita ang donkey, di ba? Habang sila ay papunta dun sa lugar ni Balak, no? Konti lang po, habang sila ay papunta sa lugar ni Balak, no? Yung angel of the Lord na may hawak na sword, humarang sa dadaanan nila. Hindi nakikita ni Balaam, yung donkey lang yung nakakakita. Kaya yung donkey, lumilihis siya ng daan. No? At pag lumihis na naman siya ng daan, nandun na naman yung angel na may dalang sword. Lilihis na naman siya. Hanggang dun sa pangatlo, umupo na lang siya. Sa bawat liko niya, sa bawat paglihis niya, pinapalo po siya ni Balaam. Kaya nung pangatlo, sabi niya, yung pangatlong palo niya, nagsalita na ang donkey. Sabi niya, bakit mo ako pinapalo? Why do you beat me? Sabi niya. Di ba, ako na yung sinasakyan mo mula pa noon. Ibig sabihin, tapat yung donkey sa kanya. No? Pero bakit mo ako pinapalo? Hindi alam ni Balaam, nililigtas lang siya ng donkey dun sa sword ng angel. No? Dun sa, kung papatayin siya ng anghel. No? Nagsalita ang donkey. Mga ano po yan, mga rare circumstances sa Biblia. And through the writings on the wall, diba? Through the writings on the wall, diba? Kay Belshazzar, no? Nakita ang kamay ang isang kamay, sinulat niya doon sa wall, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ang ibig sabihin, yung pangalawa, tinimbang ka, ngunit kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. At yung panghuli, nabibilang na ang iyong mga araw sa iyong kaharian. So yun po ay writings on the wall na ininterpret ni Daniel. Okay? So sa mga ganitong paraan, nangusap ang Diyos. Pero most of the pangungusap ng Diyos ay through the prophets, no, propeta. Kaya nga po sa Hebrews chapter 2, mababasa po natin, ay Hebrews 1:1-2, sabi niya, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw, tayo po ba'y nasa huling araw? Yes. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? So nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. So ngayon pong kapanahunan natin, I believe God can still talk audibly, can still speak audibly. Yung narinig nyo, katulad po ng naririnig nyo ako ngayon, audible po yan. Audible voice, naririnig ng ating physical na tenga. God can still speak today if He chose to. If He choose to. No, kung pipiliin niya. Pero, sabi nga po ng Hebreo, mas pinili ng Diyos na mangusap siya sa pamamagitan ng kanyang anak. No? Bagamat hindi po imposible na marinig natin audibly ang tinig ng Diyos kasi God is the same yesterday, today, and forever. Di naman po siya nagbabago eh. Pero sa ating kapanahunan, ang pinili niyang pamamaraan para marinig natin ang kanyang tinig ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, which is the Word of God. He is the spoken Word of God. No? Siya po yung salita ng Diyos. No? Kapag narinig natin si Jesus, naririnig natin ang Ama.
Diba? Kapag naririnig natin ang tinig ni Jesus, naririnig natin ang boses ng Diyos. Ayan po, now God speaks to us through His Son, Jesus, the spoken word, or God's language. Siya po ang lengguwahe ng Diyos na naiintindihan ng lahat ng iba't ibang lengguwahe sa mundo. Imagine, no, ang daming lengguwahe dito sa mundo, pero through Jesus, mauunawaan siya, maunawaan ng tao kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos through our Lord Jesus Christ, which is the Word of God. Okay? So sa pamamagitan po ng salita. So sabi po ng next slide, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito'y nagbibigay buhay. Sino po nagsabi nito? Ang ating Panginoon. The words that I speak unto you, they are life and they are spirit. They are spirit and they are life. Mga espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Kaya nga po yung mga salita na ipinapangaral natin every Sunday, yung mga salita na nababasa natin, na meditate natin, they give life. Nagbibigay sila ng buhay. No? Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. No? Dahil hindi lamang tayo nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, no? At sa pamamagitan ng rice, ng kanin. Hindi lang nabubuhay ang tao sa kanin o ulam. No? Kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. No? Kasi yung pong mga salitang yan ang nagbibigay buhay. If we want really a continuous life, no? A consistent life with Jesus, we need the Word of God. We need Jesus in our lives. Amen po? Okay? So the voice of God, next slide muna. Okay, ang sabi po ni Paul, no? For this reason, we also constantly thank God that when you receive the Word of God, di ba? When you receive the Word of God, which you have heard from us. Kanino narinig yung Word of God? Mula kina Pablo. You accepted it as not the word of men. No? Hindi nila tinanggap bilang salita ng tao, kundi for what it really is, the Word of God. Tinanggap nila bilang salita ng Diyos, hindi salita ng tao, which also performs its work. No? Pine-perform niya, ginagawa niya yung trabaho niya sa inyo na nananalig, sa atin na nananalig. Gumagawa ang salita ng Diyos. The voice of God is the power of God. Naniniwala po ba kayo? The voice of God is the power of God. Ang boses ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. When He speaks, something happened. Kapag po siya ay nagsalita, mayroong nangyayari. Mayroong nagagawa kapag nagsalita ang Diyos, because His words are very powerful. And you know, we have the Word of God in our hearts, the Word in our mouth. Sabi niya, the word in our mouth has the same potential as that of Jesus, but we need to hear first. Makapangyarihan ang bawat salitang binibitawan natin sa bibig natin. Pero dapat yung lumalabas sa bibig natin, yung lumalabas sa bibig natin na salita ng Diyos ay narinig muna natin. Diba? Narinig muna natin. Napakahalaga po nang nakikinig tayo, naririnig natin ang boses ng Diyos. Okay? Sige po, bilisan na natin. Okay, God is always speaking, but sometimes we fail to hear Him when or because we are more attentive to other voices outside. No? We fail to hear Him. God is always speaking. Di ba lagi natin sinasabi, laging nagsasalita ang Diyos, laging nangungusap ang Diyos. Pero, hindi natin siya naririnig. Bakit? Because mas focus tayo dun sa ibang boses ng mundo. Okay? O sa boses ng ating 5 senses, yung sinasabi ng ating 5 senses, yung nararamdaman natin, yung nakikita natin, no, yung naririnig ng ating tenga, mas yun po yung pinapakinggan natin kaysa sa boses ng Diyos o yung sariling reasoning natin. There are competing voices outside. No, may mga kompetisyon ng mga boses that still na inaagaw niya
ninanakawan niya tayo ng kagalakan at kapayapaan. Ano po yung mga boses na yon? Yung mga impormasyon na ating naririnig outside. Minsan may narinig ako kay pastor, kausap niya, sabi niya, ay makakatakot, yung Israel, makanyan, di ba? Ngayon, Iran, no? Lebanon, no? May pamombanala, missiles, attack, no? Nakakatakot, sabi niya. Okay? So, kapag ganun po yung nangyayari, yung lagi nating naririnig ay bad news, naapektuhan tayo, di ba? So, kuminsan mas nangingibabaw yung naririnig nating balita, yung bad news. O kaya yung doctor's report, yung sinasabi ng diagnosis mo, ay meron daw akong bukol sa ganito, ay meron daw akong cancer, ay meron daw akong diabetes, ay meron daw akong kung anong sakit. Minsan mas pinapaniwalaan natin. Actually, totoo naman po yun kasi tinest ng mga doktor. Pero, meron pang mas higit na totoo doon. At yun po ay ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na ikaw ay pinagaling ko na ikaw ay pinagpala ko na ikaw ay tagumpay na dahil nagtagumpay na ako. Yun po yung mga sinasabi ng Diyos. Kung mas nangingibabaw ang sinasabi ng Diyos kaysa sa mga ibang boses, kahit na anong boses pa yan, no? Kahit na yung ba, yung nasabi ko kanina, yung boses ng Ama, na-recognize niya, kahit maraming boses sa paligid po natin, kung ano sinasabi ng mga tao sa atin o sinasabi ng mundo sa atin, kahit maraming boses dyan, kung nare-recognize mo ang boses ng Diyos, hindi mo papansinin yung mga ibang boses. Kundi kung ano ang sinasabi ng Diyos, ang siyang pakikinggan mo. Amen? Yun ang pakikinggan mo. Magiging baliwala sa'yo kung ano ang sinasabi ng mundo, kung ano ang sinasabing bad report. No? Because in God, lahat ng report niya is good. Lahat ng binabalita niya ay maganda. Lahat ng sinasalita niya ay maganda at mabuti. Walang bad. Lahat mabuti at maganda. Kaya nga po, God, no? When God speaks, He speaks love, not condemnation. When God speaks, He speaks victory, not failure. Tagumpay. Kanina, sabi kay Pastor, tagumpay. Meron pong pangyayari kahapon at kaninang umaga, madaling araw, actually ilang oras lang po yung tulog ko. Secret lang po yon sa amin. Pero pumasok na sa isip ko nung madaling araw, paano kung hindi ako makapag-preach? Kasi kung maiiwan si pastor sa bahay, ako dapat yung maiiwan sa kanya. Pero inano ko po yun, nilabanan ko yun. God, You have already given me victory. You have already given me the favor. Kahit naranasan namin yon. And by the way, ako po yung nagpapasalamat sa aking mga anak, lalong-lalo na po kay Lawrence at kay J. Mark. Ayun po sila. Yung po serbisyo nila kay Pastor talagang di biro-biro. No? Okay, salamat po sa kanila. Okay. Amen. Okay. Kaya po, kahit si Pastor, dinedeclare niya ang victory. O di ba sinabi mo, nag-declare ka na ng victory kanina? Nga pala. Sige, sorry. Sabi ko, mag-a-attend tayo, makakapag-attend tayo at makakapag-preach ako. Okay, sometimes the devil deceives us, no? Like, yung ginagawa niya, he tries to deceive me. Gusto niya akong linlangin by distracting me. No, dinidistract niya ako to share the word. No, dinidistract niya ako para hindi ko maibahagi ang salita ng Diyos. But God always has victory for each one of us. Lahat tayo ay tagumpay dahil kay Kristo. Amen? Kaya walang imposible. Sa anumang bahagi ng buhay natin, may problema ka man, anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang nararanasan mo, sa Diyos, mataturn around po niya ang anumang circumstances sa buhay po natin. Mapapalitan niya. No, every good report, bad report, mapapalitan niya ng good report because everything good comes from Him. And we have victory in Jesus. Amen? Okay? So learn to recognize the voice of God. Okay?
So sabi po, learn to recognize the voice of God or God's voice. My sheep hear my voice. No? Kaya nasahin natin na palaging marinig natin ang tinig ng Diyos. No? Eventually, marirecognize natin ang kanyang tinig. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Okay? Pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Ano po yung ating mga pinapakinggan araw-araw? Sa panukat na inyong sinusukat, kayo'y susukatin at higit pa sa inyo'y ibibigay. Okay? Kung mapapansin po ninyo, ayan, sapagkat ang meron ay lalo pang bibigyan at ang wala, pati na ang nasa kanya ay kukunin pa. Itong mga salitang ito, akala natin sa giving lang. Di ba? Anong meron pa, kung ang meron ay lalo pang bibigyan at ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. Pero in the area of hearing God, no, sa pakikinig natin sa Diyos, nasusukat din. Diba? Nasusukat natin kung ano yung napapakinggan natin araw-araw. Gaano karami yung napapakinggan natin mula sa Diyos at napapakinggan natin mula sa mundo. Diba? Masusukat mo. Okay? Kaya kung ano ang ginamit mong panukat, yun din ang gagawin sa'yo. No? Sometimes we expect miracles, we expect blessings from the Lord. Pero yung mga pinapakinggan mo naman, yung mga napapakinggan mo, mas marami pa yung sa mundo o sa ibang mga bagay kaysa sa napapakinggan mo mula sa Diyos. Sometimes we expect answers from the Lord, direct answers from the Lord. But you are not listening. No? You are not listening to Him. Nag-expect ka ng sagot sa mga panalangin mo, pero attentive ka ba sa boses niya? Naririnig mo ba ang tinig niya, yung sinasabi niya sa'yo? Pinapakinggan mo ba? Yun po yun. No? So, hearing and hearing God in our lives. Next, sabi po niya, no, God is always speaking, ay hindi, may ibang pa palang verse. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata, baka ang kanilang mata'y makakita. At makarinig ang kanilang mga tenga. So, manhid na daw yung puso. Kaya nahihirapan silang marinig ang tinig ng Diyos. No? Kasi kung open lamang ang kanilang puso at hindi matigas ang kanilang puso, no? Manunumbalik sila sa Diyos at sila'y paghagalingin ng Diyos. At yung next verse, ang sabi po niya, okay. So we allow, sige, balikan muna natin yon. Yung verse kanina. Okay? Manhid ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tenga. Sa English, naging dull ang kanilang pandinig. Kaya hindi na nila naririnig ang tinig ng Diyos. No? Na-dominate na sila, nahawa na sila ng mga ginagawa ng ibang mga bansa. No? Nagre-rebelde sila. At lahat ng ayaw at hindi kalooban ng Panginoon ay kanilang ginagawa. Okay, God is always speaking. Okay. Next verse, next slide. God is always speaking, but we cannot hear Him because we allow. Sometimes we allow jealousy, inggit, hatred, galit, rebellion, pagre-rebelde, bitterness, kapaitan, ingratitude, kawalan ng pasasalamat, fear, takot, doubt, pag-aalinlangan, pride, kataasan to take over our heart. Alam niyo po kung puno ng inggit ang puso natin, kung puno ng galit, kung puno ng pagre-rebelde sa Diyos, puno ng takot, kataasan, hindi po natin maririnig talaga ang tinig ng Diyos kahit siya'y nangungusap sa'yo. Kasi punong-puno yung puso mo ng mga karnal na kaisipan, hindi bunga ng Espiritu. Tandaan, hindi po tayo yan. Hindi na tayo mapag-inggit, hindi na tayo magagalitin, hindi na tayo rebelde. We have the fruit of the Holy Spirit in our lives. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, self-control. No? The fruit of the Holy Spirit, yun po yun tayo. Puno tayo ng pag-ibig,
puno tayo ng kapayapaan, puno tayo ng kagalakan. Lahat ng magandang bagay, katangian ng ating Panginoon ay nasa sa atin na. Sabi niya, kung gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. No? Huwag na daw patigasin ang puso. Narinig po ba natin ang tinig ng Diyos? Huwag na nating patigasin ang ating puso. No? Kung ito'y puno ng galit, kung ito'y puno ng guilt, no? Kung ito'y puno ng pagre-rebelde sa Diyos, no? Kung naririnig natin ang tinig niya, huwag na nating patigasin ang puso natin. Sabi po ni song leader natin kanina, we can choose. We can choose, no? Pwede tayong pumili. Actually, this is not beyond our control. Pwede nating kontrolin ang nararamdaman natin. And that is through the Word of God. Kung pupunuin natin ang ating puso at kaisipan ng salita ng Diyos. Meron pang 2 points, my love. Okay, number 3, we get distracted by so many things. Kaya hindi natin siya naririnig, nadidistract tayo ng maraming mga bagay. Social media, entertainment, TV programs, movies, etc. Lahat ng distracted. Huwag sabi ng amen. Si Pastor nag-amen. Yung mga pinapanood ni Pastor, mga YouTube, yung mga nagluluto, yung mga naglilibot sa iba't ibang lugar, naghahanap ng makakainan. Puro pagkain. Kaya po kahapon, nasobrahan siya ng pagkain. Okay, so number 4, sige po. Ang sabi po, no? Because of busyness in life. Hindi business, business. Mga busy bodies. No? Yung pong ating mga schedule ay punong-puno. No, 'di ba ang ating schedule daily kung ikaw ay nagwo-work, talaga namang punong-puno ng may appointment ka sa iba't ibang tao, no, busy ka sa work, no? At kung meron kang spare time, lalagyan mo pa ng schedule yung spare time mo, no? Kaya ang resulta, pagdating ng gabi, exhausted na tayo. Kaya pagod na tayo. Okay? Actually, yung busyness in life, hindi naman po yan problema eh. Kahit marami kang ginagawa. Kasi, kung nandyan ang wisdom at guidance ni Lord, dun sa mga ginagawa mo, dun sa trabaho mo, sabihin natin sa trabaho mo, yung 4 na oras na tinatrabaho mo dapat, kapag mayroon kang guidance at wisdom ni Lord, magiging 1 oras na lang yan. Napapadali ang mga bagay-bagay na ginagawa mo dahil meron kang guidance, meron kang direction, meron kang wisdom na natatanggap mula sa Diyos. Nagiging madali ang trabaho mo. Kaya kapag nagiging madali ang trabaho mo, mas nagiging productive ka sa work mo. Kung ako tatanungin nyo, ang dami ko pong ginagawa. No? Sa school, kahit naka-work from home ako, marami akong ginagawa sa school, sa co-op, cooperative, no? And even sa church. No? Actually, minsan mas marami pang ginagawa ko sa church. Isa sa YBS. Pero because I have the guidance of God, mas nagiging madali sa akin na gawin ang mga bagay-bagay. And I thank God for that. Kasi lagi ko siyang naririnig, ginagabayan niya ako kung ano ang dapat kong gawin. No? Kaya nga po sabi ko sa mga cell group, nung Wednesday, meron na tayong team for next year. Natapos ko na yung 1st, 2nd, 3rd, and quarter. Last quarter na lang yung tinatapos ko. So because of the guidance of God, because of the wisdom of God, kung sa akin lang, hindi ko po magagawa. No? Ang hirap kayang gumawa ng mga topics. Ang hirap kayang mag-isip ng mga tema. But we have God. Even you can do that. Diba? Kahit na po kayo, magagawa po nyon. Kasi pantay-pantay yung pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. Lahat tayo, naririnig natin ang boses niya. Wala ni isa man sa atin na sasabihin niyang hindi ko naririnig ang tinig ng Diyos because we have that privilege to hear from God. Okay? So in spite of the busyness of life, no? Sabi ko nga, lahat sa bawat
ginagawa mo o nag-aaral ka man, you ask for God's guidance. You ask for God's wisdom. Hindi yung nagkakram tayo lagi. Nagmamadali tayo lagi. No? But when God speaks kasi, He speaks in a calm, little, small voice. No? Hindi siya sumisigaw sa atin. Gawin mo to, gawin mo yan. No? Pero pag nag-uusap siya sa atin, mayroong kapayapaan na nararamdaman. Kaya kapag payapa ang puso mo at kaisipan mo, mas marami kang magagawa. Di po ba? Kaysa doon sa nagkakram ka at nagpapanik ka na, no? O natatakot ka na, wala kang maiisip no, na maayos. Pero kung kalmado ka, sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Kapag kalmado ka, payapa ka, mas makakaisip ka kung anong gagawin mo. Okay? In spite of busyness, pwede nating mapakinggan ang tinig ng Diyos. Every moment, every hour of our lives, pwede nating marinig ang tinig ng Diyos. Okay? So sabi nga po sa Matthew 4:4 na sinabi ko kanina, pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. No? Hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa Diyos. Yan po yung pinagkukuhanan natin ng buhay. No? Kaya tayo nakakapagpatuloy, kaya tayo nakakapag-move forward because we get words from the Lord. And those words are powerful and they give life. Nagbibigay sila ng buhay, kapangyarihan sa buhay natin, kaya nakakapagpatuloy po tayo, nakakatayo tayo in spite of many circumstances na hindi maganda sa buhay natin because we have the Word of God. We can stand firm. Makakatayo po tayo ng matatag sa buhay natin at hindi tayo magagapi o ma-overcome ng anumang problema sa buhay because we have Jesus, we have the Word of God in our lives. Kaya let us be sensitive to the Word of God. Lagi siyang nangungusap. My dear brothers and sisters, sinasabi ko sa inyo, lagi siyang nangungusap. Whenever we lie down, biglang may pumasok sa isip mo, that is the Word of God, no? Yung message ng Diyos. No? Minsan, habang nagdadrive ka, mayroong boses na maririnig mo, not audibly, but in your heart, in the realm of thoughts. Meron na lang biglang sasagin sa isip mo, yun ay pangungusap ng Diyos. Minsan, hindi lamang tayo aware. No? Huwag kang pumunta dyan, huwag kang pumunta dito. Yan ay pangungusap ng Diyos to protect us, to warn us. No? Hindi natin maririnig audibly, hindi man natin marinig audibly, pero sa puso natin, sa kaisipan natin, maaari po nating marinig ang tinig ng Diyos. And God is always speaking and long to speak with us. He desires to speak with us every day, every moment of our lives. Kaya be sensitive to the words of the Holy Spirit in our lives. Lagi po siyang nangungusap sa buhay natin. Tayo pong lahat, ayun ko. Music please. Sige po, awitin ulit natin yung We Need You, Lord. As we prepare ourselves sa ating communion. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos, na patuloy na nangungusap, Panginoon, sa puso namin, Lord God. Salamat, O Diyos, sa mga gabay mula sa iyong mga salita, sa liwanag mula sa iyong mga salita. Salamat sa karunungan, salamat sa pagpapatnubay mo, Panginoon, sa bawat buhay po namin. Ano man ang aming ginagawa, ano mang larangan, naroon kami. Saan mang larangan, naroon kami. Panginoon, maaari kang mangusap sa amin. Ano man ang aming ginagawa, maaari kang mangusap sa amin. Kaya Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami na maging sensitibo sa boses niyo, Panginoon. May we learn, Lord God, to recognize your voice in our lives. Because everything we do, Lord, yun po ang susi sa lahat ng aming ginagawa, ang marinig namin ang iyong tinig. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Thank you, Lord God. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more.
nasa banal na komunyon po tayo, alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, ang kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya makakasigaw tayo ngayon ng tagumpay, hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. At nang tinanggap natin siya sa ating buhay, ang tagumpay ni Kristo ay siya rin tagumpay natin sa ating mga buhay ngayon. Kaya alalahanin natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na komunyon sa oras na ito. Manatili po tayo sa diwa ng panalangin habang ibinabahagi po ang Tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nagpirang upang iyong kamtan ang buhay na walang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't mag-isa. Yan upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang tinapay. Hawak natin ngayon ng pinakamakapangyarihang simbolo ng katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng latay ni Jesus, tayo gumaling na sa ating mga karamdaman. Sabi po ni Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay, at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinahati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. At sa gabi ngayon, kinuha ni Jesus ang saro at ibinigay ito sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ito ang aking dugo na buhos para sa kasalanan ng salibutan. Sa tuwing iinumin niyo ito, sabi ng Panginoon Jesus ng gabing yun, gawin ninyong ala-ala sa akin. Kaya sa oras na ito, kapatid, ang mga simbolong ito ay ala-ala ni Jesus na siya ay nagdusa para sa ating mga kasalanan at sinasabi natin na siya'y muling babalik para sa atin. Sabay-sabay natin itong inumin. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay.
Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Tayo makakapuna sa mandali. Puri, Panginoon. At salamat sa aking darling at best friend sa ginamit siya ng Panginoon. At talagang victorious siya. Talagang overtime siya. Pero, praise God. Amen. Talagang nagumpa ako sa iyang puso. Talaga ang Diyos ay nangusap po sa niya. Kaya, I believe na hindi lang sa Kanya, hindi lang sa akin, hindi lang sa ilan, kundi sa ating lahat. Ang Panginoon na nangusap siya sa ating mga buhay. Okay? So, Panginoon. At, sige, reveal ko na po yung sikreto. Sikreto. Sabi ni Israel, may sikreto kami. Kami lang. Reveal ko na po. O, makikinig po kayo. Oh, yan. Parang gano'n ang Bible. May sikreto yan. At yan may reveal sa ating mga buhay. No? Pero kakaiba ng Word of God, lagi na uusap yan sa buhay ng tao. Basta binibigyan natin siya. So, sikreto po namin, ay yung ako po'y nagtahi kahapon. Nagtahi. Pero ngayon, kanilang umaga, ganun pa. Pero, praise God, nandito po ako. Amen? Hallelujah. So, purihin Diyos. At tunay na walang imposible sa Panginoon. At sabi nga po, nung ako'y nag-pray kagabi, sabi niya, His grace given to Lord. Maraming beses na ako'y nag-pray na salamat sa iyong biyaya, salamat Panginoon sa iyong biyaya, salamat sa iyong biyaya. Biyaya means ay yung di mo nga ako deserving, pero binigay sa akin ng Panginoon. Yan po biyaya. Pero sabi ng Panginoon sa akin, hindi ka lang dapat ganun panalangin. Sabi nga ng Bible, Matthew 4:23, talk to your mountain. Kausapin mo ang mountain. Hindi ang Diyos ang kausapin mo, kundi ang mountain. Kaya, nagkaroon ng revelation ng aking prayer. Ang prayer ko ngayon ay yung the grace of God is upon me. I am the grace of God is upon me. The peace of God is upon me. The healing of God is upon me. And Lord, I thank you for the healing. I thank you, Lord. So ngayon, I talk to the mountain now. Ako ngayon nauusap sa mountain. I have the grace of God. I have the power of God. I have healing. I have power. I have the peace and joy in my life. That's called, yan po yung pag-uusap sa mountain. Yung, hindi parang lagi kang nakapokus sa Panginoon. Nakusan, binigyan niya. Binigyan niya kanyang biya, ang pagka-Diyos. Kaya, gamitin mo ang binigyan ng Diyos sa iyong buhay. Sabi nga po sa Matthew 4:4, sabi ni Ate Israel, pero sumugot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, sa pangyayari ito, Matthew 4, tinutukso siya ng Diablo si Jesus. Gawin mong bato ang tinapay. Bato ang tinapay. So, nais na pinapakita niya kung sino Panginoon na kung saan. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. Yan po ay kinote ni Jesus doon sa Deuteronomy. Kaya nakasulat, sinasabi ng kasulatan, yan po ay galing sa Deuteronomy, yung sinabi ni Jesus. At ang binabagit sa Deuteronomy ng John na si Jesus ang tunay na tinapay. Ang mga nasa Old Testament, yun ay simbolo lamang kay Kristo. Kaya sila namatay, sabi niya. Pero kayo, ako ang tinapay. Kaya ako ang tunay na tinapay. At ang sino mo kumain ito, ay hindi na magugutom. At yan si Jesus. At sa magitan ng kanyang salita, ay yan si Jesus. Ang salita at si Jesus ay isa lang. Huwag natin iwalay ang salita, ang Bible. Ang Bible, iba-iba ang translation. Pero yung content niya, yung ibig sabihin niya, ay isa lang sila. Okay? So, yun po. Ako saan ang salita ng Diyos, ang lahat ng mga kino-quote ni Jesus ay galing sa Old Testament. No? So, purin ng Panginoon, na kung saan ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay,
kundi sa bawat salitang nababatay sa big ng Diyos. Ang tao po, kaya sa kumakain ng tinapay, kailangan ng tinapay dahil buhay siya. Because He is life. He is alive. Okay? Okay? Hindi para mabuhay. Kailangan ko ng tinapay. Kailangan ng pera para mabuhay. Hindi po. Kasi buhay ka, kaya kumakain ng tinapay. Buhay ka, kaya kumakain. Buhay ka, kaya kailangan pera. Hindi para mabuhay. At ang buhay nagagaling sa Espiritu. No? Kaya lahat ng tao ay nabubuhay dahil mayroon silang Espiritu nagagaling sa Diyos. Pero mga tao dito, mga kapag-Kristo, ay mayroong mga Espiritu, buhay sila, pero patay sila. Kasi wala silang kaugnayan, silang pinanggagalingan ng buhay na si Jesus. Sila'y patay. So Sunday po, explain ko yan. No? Patay sila. Pero tayo po ngayon, ay itong mga Kristo na sa puso, tayo buhay. Kaya ang ating buhay, hindi galing sa tinapay, hindi galing sa pera, kundi galing sa ating Espiritu. At ang ating Espiritu ay kay Jesus. Buhay tayo kay Jesus. Amen? Kaya po, ang salita ng Diyos ay narinig natin. Hindi lang tayo aware. Kaya masanay tayo. Kaya patuloy natin bigyan ng atensyon, meditate ang Word of God na life kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa at ang salita niya sa patuloy magbigay ng direksyon, ang salita niya ay isang magiging guidance, revelation sa ating mga buhay na kung saan po ay hindi niya sasabing specific, pero ang relasyon, no, halimbawa, sa mag-asawa, sa friend, di naman tatanungin ko regalo mo sa kanya. Nagliligaw ka sa iyong anak. Hindi naman sasabihin, ano gusto mo regalo? Karamihan, ang relasyon natin, na kapag ito'y malalim, alam natin ang pangailangan, kahit hindi siya nagsalita. Kaya ganun din po. No? Hindi wala pong specific a Bible. Pero, dahil sa iyong ugnayan sa Panginoon, may guided ka sa Holy Spirit, pero na alam mo kung anong dapat mong gawin because of your relationship, intimacy with God. Okay? So, purihin Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon sa mga ito. Lord, we give you praise. Let us all stand. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Salamat sa umaga ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, na ikaw ngayon ay naming narinig at kami magiging aware na ngayon at patuloy na bibigyan natin siya. At tunay na mga sasabi namin, napakasarap na mayroong kaugnayan sa inyo. Napakasarap na kayo ay patuloy namin narinig sa aming buhay. That we will rejoice every day in our life full of joy, full of peace, full of love, Panginoon. Kaya we bring life to the people. We bring life to the people, our family, to our friends, to our co-worker, to our student, to our fellow student. Hallelujah, Lord. Tunay, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo. Tunay, Panginoon, binuksan mo muli ang mundo sa amin na kami mabubuhay, na buhay na ganap at buhay na kasiya. Salamat sa iyong ginampi, Panginoon, sa mga ito. Pinupuri ka namin, pinaparalan sa kalan ng mga na nakaspir. Santo. Amen and amen. God bless you po.